this is our first vlog, and we're here in the top of. We are on top of a glacier. Abukay, and this is the Saint Dominic Parish. Nabangga po yung truck sa tao. Ayun, nabangga po ng tao yung truck. Ayun, nabangga po yung truck. Ano tawag dito? Church. This is a Catholic church that we're going to explore because this is one of the historical places here in Bataan. nice. So, papasok po tayo, guys. Gusto po namin silipin. Kasi di namin masilip, guys. Gusto pa silip. A few moments later. So, success. Nakapasok na tayo. Nakapasok lang po namin sa Chapel. Maliit na hindi po sa pinakang loob ng church kasi po sarado po siya. And nandito po kami sa chapel na kadugtong itong Saint Dominic Parish. Ito po pala yung loob. Tingnan po, nakikita niyo po ba yan? OA. As you can see, gawa po siya sa bricks, sa sand, sa gravel, sa stone, sa cement. itong sapot na to, panahon pa to ng Kastila. So guys, nagbabalik po kami. And nakaupo lang po kami dito kasi po naghahanap po kami ng pwedeng ma-interviewhan. Pero nahiya po yung mga members ko kasi po wala po. Shy po kaming lahat. 3 hours later. Nagbablog po kami ngayon. And then aas lang po. Uy, sumama kayo. Ano ba naman to? Aas po namin. Uy, ano i-aas natin? Story. Opo, historical So, background. itong simbahan na to, yung oldest church dito sa Bataan. Opo. Isa sa mga unang simbahan sa labas ng Intramuros. Dahil yung Intramuros, basically, it's the center of not only commerce and basically yung mga kalakalan during that time, but it's also the center of the religion ng Catholic. So, mula noon, lumabas sila at isa sa mga unang simbahan nila itong Abukay dito. So, itinatag nila to sa patronage ni Saint Dominic de Guzman. So, yung patron dito ay si Santo Domingo de Guzman. Dito sa simbahan na to, nailimbag yung mga unang libro ng ating bansa. Nakita nyo kanina yung printing press, yung replica ng printing press. Nailimbag yung mga unang libro ng ating bansa dito sa simbahan na to noong 1611 sa pamamagitan ni Don Tomas Pinpin at ni Father Francisco Blanca sa San Jose. Si Tomas Pinpin, taga-Abukay siya, taga-Mabatang. Tapos may lahing Chinese. Pero lumaki siya sa Mabatang. Tapos si Father Francisco Blanca sa San Jose, pari siya dito sa Abukay that time.
At yung simbahan na ito, hindi naman siya naging ligtas sa mga sa mga sakuna. So 2 lindol ang nakapagpaguho ng simbahan, tsaka isang malakas na apoy yung nakasira sa simbahan. Pero natayo naman siya. And eventually, yung simbahan din naging saksi ng tinatawag na Dutch invasion. Makikita niyo yun dun sa may marker sa harap ng simbahan, yung kwento. So, yung Dutch invasion, dumating yung mga Olandes, yung mga Dutch, at sinakop nila yung Abukay, pero hindi nila natapos sakupin kasi natalo sila ng mga katutubo na nakatira dito noon. And yung simbahan na to no World War II ay naging lugar kung saan maraming pinapatay ng mga Pilipino. So naging garrison o naging kuta ng mga Hapones at saka ng mga Amerikano yung loob ng simbahan. So yun. So yun yung history ng simbahan. At saka at the same time, si San Lorenzo Ruiz, yung unang Pilipinong santo, bago siya pumunta ng Japan, doon siya namatay. Pumunta siya sa simbahan na to. Kasi kasama niya na pumunta ng Japan yung mga naka-assign or nakatira na mga pare sa lugar na to. Isa na dito si San Miguel de Osorasa, ayun yung kanyang painting. So si San Miguel de Osorasa, siya yung parish priest noong mga panahon na yon. Siya yung pinaka-head na pare. At kasama siya na pumunta ni San Lorenzo Ruiz sa Japan. Ayun, paano sila pinatay? Ayun, nandun sa may painting. Nakabaliktad, gano'n. Yun yung kwento ng simbahan na to at marami pang ibang mga kwento na nasaksihan yung simbahan na to both historically and in line with the faith of the Catholic. So yung simbahan na to, it's not about only the history of the church, but it is also about it is not only about the history and the spirituality of the church, but it is also about the people, yung kultura ng mga tao. Makikita ninyo dito kung paano nagsimula yung mga libro, at the same time yung pananampalataya nila ay umusbong din dito sa simbahan na to. So, yun Ano po siguro. to? 400 years na po ba to? Oo, Nagpas- 400 plus. So bago tayo inano ng mga Kastila. Hindi. Panahon po nun. Kasi syempre, di ba, 333. Tapos after nun, may mga Hapones pa. So, hindi pa. 1587 sila dumating dito. 1587. And then 1588 nila tinatag yung parish na to. So yun dun po sa tabi po ng simbahan, yung may mga cemetery. Yung sementeryo, Bago lang po yun. ngayon bago lang. Pero yung sense ng pagka-sementeryo niya ay luma na dahil nung panahon ng mga Espanyol, nagkaroon ng tinatawag na cholera pandemic. Hindi pandemic, epidemic, cholera epidemic. Tapos nagkaroon ng maraming namatay ng mga taga-Abukay. So naawa yung mga Dominikanong pare at hinayaan nila na maglibing yung mga taga-Abukay dito. So actually, hindi naman ganyan kagulo yan noon at saka yung gilid, hindi naman yan ganyan. Ang libingan lang talaga ay yung likod ng simbahan. As in yun lang, yung area na yun. The rest, hindi naman yan pinalilibingan. Pero syempre, sa paglawak ng panahon, yung mga taga-Abukay ay dyan na rin naglibing kasi gusto nila mas malapit sa simbahan, mas namimisahan, gano'n. Yung harap ng simbahan, tsaka yung paligid ng simbahan. So the facade and the structure itself, it's almost original. Original siya kasi although nasisira from the ruins, yun pa rin yung itsura niya. Ang hindi na lang original ay yung flooring at the same time yung sanctuary. Kasi yung itsura nito, wala namang gaanong pictures, pero yung flooring, yung original flooring namin, yun nandun sa may labas. Yung parang black and white something. Yan. Tapos na yung vlog namin and may sabihin ka pa, AC. May sabihin ba kayo sa experience niyo dito? So, ang ganda lang po ng simbahan, and we can't believe in our eyes that it is really real. Oh my God! Wow! So guys, the infrastructure here is still intact and preserved. Yung reduction na tinatawag ng mga Spanish where
the church, yung munisipyo, yung mga bahay na nakatayo dati na tinitira ng mayayaman, mahihirap, at saka yung plaza, dito pa sila. So, pinakagigitnaan daw nila yung simbahan para mapalawak pa yung Kristyanismo ng mga Kastila. Yun lang. Chismis lang yun. So huwag guys, maniwala. this is the end of our vlog, and I hope you guys like it because please subscribe. Yeah! Like and subscribe kayo para makalipot natin Yes, ang private. guys.